Samantala ngayong nasa Senado na po ang bola, alamin po natin ang magiging hakbang ng mga senador dito po sa nasabing reklamo laban sa Vice Presidente. Detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, mag-aalas 5 ngayong hapon nang dumating dito sa Senado si House Secretary General Reginald Velasco. Bitbit niya yung sangkatutak na mga dokumento na naglalaman niya ng reklamo laban sa Vice Presidente. Pero hanggang sa mga oras na ito, hindi pa natatalakay sa plenaryo ng Senado kung ito ba ay i-endorso sa Rules Committee. Tanggap na ng Senado ang reklamo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Personal na dinala ni House Secretary General Reginald Velasco ang articles of impeachment kaninang 4:43 ng hapon sa tanggapan ni Senate Secretary Renato Bantug. Kasama sa kanilang isinumite ang pangalan ng mga kongresista na tatayong prosecutor. After lunch ko tinawagan yung counterpart ko when we're sure na makukuha na yung numbers. Na dadaling ko na yung impeachment complaint endorsed by at least 1/3, no? Ngayon po more than 1/3. This is about 70% po of the House members of 306 members. 215 po yung pumirma at sila po na rin acted as complainant. Pero hindi pa sigurado kung may endorso ito sa plenaryo para matalakay ng Senate Committee on Rules. Hindi kasi ito kasama sa agenda o reference of business para matalakay ngayong araw. Sabi ni Senator Joel Villanueva, anumang agenda na tatalakayin, kailangan ng approval sa plenaryo ng Senado. Ngayon, ang huling araw ng sesyon ng Senado bago ang mahigit 3 buwang session break dahil sa national at local elections sa Mayo. Maaring matagalan pa bago matalakay ang formal na reklamo dahil kailangan itong ma-refer sa Rules Committee. Sakali pa rin na magawa ito, kailangan anyang pag-aralan at amyendahan ng impeachment rules dahil ang mga naunang rules dito ay ginamit pa sa impeachment ng dating Pangulo at dating Chief Justice ng Supreme Court. Pero ang rules dapat aprubahan sa plenaryo na hindi magagawa dahil naka-adjourn ang sesyon. Sabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa, batay sa sentimiento ng mga senador, posibleng sa June 2 pa sa pagbabalik ng sesyon matalakay ang reklamo. Paano nga natin yan itatakel na hindi pa na pasa sa plenaryo? O anong magiging move namin ngayon na naka-break na kami? So most likely mag-reconvene ang 19th Congress after elections. After elections, matikap sa plenary. Anong basis namin para mag-conduct ng impeachment trial? Kinwestiyon naman ng mga mambabatas ang Kamara dahil sa tila pagdribol sa reklamo at ipinasa sa Senado sa huling araw ng sesyon. Bakit ba ngayon? How long did it take in the House ba? Kaya kami dito, ayaw naming sirain yung pag-iisip namin sa aming focus ngayon kung ano yung nasa agenda namin, and we are not going to anticipate anything. Ali, ayon sa mga senador na nakausap natin, mayorya sa kanila ang sentimento sa Hunyo na talakayin sa pagbabalik ng sesyon itong articles of impeachment na isinumite ng Kamara. Pero ang problema, Ali, pagdating ng June 2 sa resumption ng session, 6 na araw na sesyon lamang ang nilalabi sa dalawang kapulungan dahil sa June 13 ay muling mag-a-adjourn ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Balik sa iyo, Ali. Okay, naku Mean, dahil nga ang sinasabi, unprecedented ito, no? Hindi pa ito nangyari. Very unique yung sitwasyon ngayon, kaya't maraming questioning legal. Yun nga ang sinasabi mo, naggipit sa oras. 6 na session days na lamang pala yun dahil Monday, Tuesday, Wednesday lang sila nag-session, di ba? So yung question ng panahon. So sila ba ang magdidesisyon kung pwede bang tanggapin ni Senate President Chis Escudero ang naturang impeachment complaint? At dahil nga kasi ang termino nitong mga senador na ito, kalahati sa kanila ay hanggang sa June 12 na lamang, di ba? June 13 na lamang. Tapos na sila. Ang termino nila, bagamat meron silang constitutional duty na to sit as senator judges to convene as an impeachment court. Kulang na kulang sa oras. Pwede bang tanggapin at ipasa na lamang sa 20th Congress sa pagsasara ng 19th Congress?
Ali, ang sabi ni Senator Coco Pimentel, natanong ko siya kanina tungkol dyan, pwede daw ipasa, pwede daw ang susunod na kongreso ang dumig, pero ayon sa ibang eksperto, hindi yan pwede dahil magbabago yung komposisyon ng Senado. Ibig sabihin, kalahati sa kanila mawawala na dito sa 19th Congress at yung magiging miyembro ng 20th Congress, hindi sila pwedeng duminig dun sa reklamo. Oo, kaya't kailangang i-refile ang complaint kapag nagkaganon. So ito namang question, Mean, kung itong ang impeachment complaint na to ay kasi maari ka lamang minsan isang taon lamang, di ba? Na ikaw ay maaring ma-impeach, do? O magkaroon ng impeachment complaint laban sa'yo. May question din kung kailan tatakbo yun. Yung pagbilang ng isang taon, once a year ka lang pwedeng sampahan ng impeachment complaint, hindi ba? Tama, Ali. Okay. Maraming salamat, Mean Corvera. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.